Napakabigat ng iyong pasanin. Pakiramdam mo ay gusto mo nang sumuko. Hindi ko alam ang buhay mo, hindi ko alam ang problema mo, pero kailangan mong magpahinga. Magpahinga ka mula sa pakikipaglaban sa kasalanan, pagkakasala, emosyon, sakit at pagpapatawad. Lumapit ka kay Jesus. Sa nakalipas na ilang linggo, ang ating paksa ay tungkol sa pagsamba batay sa 10 utos. Para sa mabilis na pagbabalik-tanaw, hamunin natin muli ang ating sarili tungkol sa inyong memorya. Ano ang pagsamba? Lahat tayo, basahin natin ng sabay-sabay kung ano ang pagsamba. Ang pagsamba, mga kapatid, ay ang ating tamang tugon sa kung sino ang Diyos, kung ano ang Kanyang nagawa at kung ano ang patuloy niyang ginagawa. Implikasyon. Hindi ka makakasamba ng tama kung hindi mo alam kung sino ang Diyos. Hindi ka makakasamba ng buong puso kung hindi mo alam ang ginawa niya para sa iyo. At marami sa atin, lalo na sa bansang ito, ano ang mayroon tayo? Meron tayong relihiyon. Kaya naman, ang ating pagsamba ay nagiging ritualistiko. Dahil mayroon tayong relihiyon. Wala tayong personal na relasyon o pakikipagtagpo kay Jesus. Gayunpaman, kung tunay kang nagkaroon ng pakikipagtagpo kay Jesus at alam mo kung sino siya at kung ano ang nagawa niya para sa iyo, tinitiyak ko sa iyo, ang iyong pagsamba ay hindi na magiging katulad ng dati. At ang iyong pagsamba ay hindi malilimitahan sa isang araw lamang sa isang linggo. Ito ay magiging pagsamba habang buhay. Ngayong araw, tatalakayin natin ikatlong utos. Ano ang ikatlong utos? Lahat, huwag ninyong gagamitin ang pangalan ng Panginoon na inyong Diyos sa walang kabuluhan, sapagkat hindi paliligtasin ng Panginoon ang sino mang gumamit ng kanyang pangalan sa walang kabuluhan. Alalahanin ang araw ng Sabat. Panatilihin itong banal. Kaya meron kayong ikatlong utos, huwag mong gagamitin ang pangalan ng Panginoon na iyong Diyos sa walang kabuluhan. Susunod, ika-4 na utos, alalahanin ang araw ng Sabat upang panatilihin itong banal. Kaya ano ang mensahe ngayong araw? Lahat, sambahin ang tunay na Diyos. Paano igalang ang kanyang pangalan? Igalang ang kanyang araw ng Sabat. Ano ang ibig sabihin ng igalang ang kanyang pangalan? Upang igalang ang kanyang pangalan, lahat basahin natin. Huwag mong gagamitin ang pangalan ng Panginoon na iyong Diyos sa walang kabuluhan. Ang pagsamba ay hindi lang pag-awit. May kinalaman ito sa iyong bibig araw-araw, paano ka magsalita, lalo na tungkol sa Diyos. Ang salitang in vain, ang paggamit sa pangalan ng Diyos ng walang kabuluhan, ano ang ibig sabihin nito? Ang salitang vain ay nangangahulugang walang laman, pabaya o mapagkunwari. Hindi mo sineseryoso ang pangalan ng Diyos. Alam nyo, ang pangalan ng Diyos ay kumakatawan sa kanyang karakter kung sino siya. Gusto ng Diyos na ma-realize nating dalawa na ang pangalan ng Diyos ay dakila. Ingatan ito. Kaya paano natin ginagamit ang pangalan ng Diyos ng walang kabuluhan? Well, una sa lahat, ang paggamit sa kanyang banal na pangalan ng walang sapat na paggalang o ingat. Halimbawa na lamang nito ay ang mga pagkakataong, narinig mo na ba ang ekspresyong iyon, OMG? Oh my, grabe naman. Nagawa mo na ba yon? Mag-ingat ka. Huwag mong gamitin ang pangalan ng Diyos ng walang ingat. Akin na, bakit mo laging ginagamit ang G? Tama yon. Mag-ingat ka. Dahil ang pangalan ng Diyos ay hindi dapat gamitin ng walang kabuluhan. Ang paggamit sa pangalan ng Diyos para gumawa ng mga pangakong hindi naman natin tinutupad. Alam niyo, sinasabi sa atin ng Biblia, huwag kang manunumpa ng kasinungalingan sa aking pangalan. Madalas, nangangako tayo sa pangalan ng Diyos. Ngayon, mga kabataan, paano kayo nangangako? Nung panahon ko, tinatawag itong Pexman. Ngayon, paano naman? Nakalimutan ko na ang terminong iyon para sa mga kabataan. Magamit na kayo, PEX! Anyway, ano man yon, mag-ingat kayo. Huwag ninyong gamitin ang pangalan ng Diyos para gumawa ng mga pangakong hindi ninyo tutuparin. Alam nyo, pinupuri ko ang Diyos
53 taon na ang nakalilipas, ang asawa ko at ako ay nagpanata sa pangalan ng Diyos. Sinabi ko sa asawa ko, hindi kita iiwan o pababayaan man. Ang asawa ko ay nangako rin ng ganon, honey, salamat sa iyo. Nanatili ka sa tabi ko sa loob ng 53 taon. Purihin ang Diyos. Kaibigan, kapag nagpanata ka sa pangalan ng Diyos, huwag mo itong gamitin sa walang kabuluhan. Minsan, patuloy mong ginagamit ang pangalan ng Diyos para magbigay ng kredibilidad sa sasabihin mo. Huwag mong gawin iyon. Huwag mong samantalahin ang pangalan ng Panginoon. Mga kasama, ano nga ba ang susunod? Nakakalungkot isipin ang paggamit sa banal na pangalan ng Diyos para lamang sa pansariling agenda. Pwede ko bang sabihin sa inyo? Ilan sa inyo ang single? Kaway naman kayo, mga single. Yan ha, mga single, makinig kayo, makinig. Huwag na huwag kayong lalapit sa isang babae at sasabihin sa kanya, alam mo, sinabi sa akin ng Panginoon, ikaw ang mapapangasawa ko. Dahil ginagamit mo ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. Mga babae, kapag may nagsabing, sinabi sa akin ng Diyos ito o iyon, alam nyo ba kung ano ang dapat ninyong isagot sa kanila? Natutuwa ako na sinabi sa iyo ng Diyos na ako ang magiging asawa mo, pero hindi pa siya nakikipag-usap sa akin. Kaya kailangan ko pang maghintay. Kita mo, gusto mo ba ang linyang iyon? May mga taong nag-aangkin, sinabi ng Panginoon ito, sinabi ng Panginoon iyon. Paano ka magkakaroon ng maayos na usapan sa mga tao kung ginagamit nila ang pangalan ng Diyos? Kaibigan, hanggat hindi ka sigurado, mas mabuting mag-ingat ka. Huwag mong gamitin ang pangalan ng Panginoon na iyong Diyos sa walang kabuluhan. Ginagamit ang pangalan ng Diyos para makuha ang kredibilidad. Mag-ingat ka. May mga taong nagsasabi sa akin, sinabi sa akin ng Diyos. Sinabi sa akin ng Diyos, naaalala mo ba ang talatang ito? Mag-ingat sa paggamit ng pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. Ang propetang nagsasalita ng salita ng may kapalaluan sa aking pangalan, na hindi ko iniutos sa kanya na sabihin, ang propetang iyon ay mamamatay. Maaring sabihin mo sa iyong puso, paano natin malalaman ang salitang hindi sinabi ng Panginoon? Hindi ko alam kung naaalala ninyo noong mga nakaraang taon, may mga taong nanggaling sa ibang bansa, na nag-aangking sila ay mga propeta o propetisa. Ito ang susunod na magiging Pangulo ng Pilipinas, sinabi sa akin ng Panginoon, at lahat ay pumalakpak. Marami sa atin ang nalinlang ng mga taong laging nag-aangkin na kinakausap sila ng Diyos. Mananalo ang kandidatong ito. Mga Ginoo at Ginang, magandang tanong ito. Paano natin malalaman kung ang propeta ay totoo o hindi? Basahin natin ang susunod na talata, basahin natin lahat. Kapag ang isang propeta ay nagsalita sa pangalan ng Panginoon, kung ang bagay na iyon ay hindi nangyari o hindi nagkatotoo, yun ang bagay na hindi sinabi ng Panginoon. Nang ang propeta ay nagsalita ng may pagyayabang, huwag kayong matakot sa kanya. Sa madaling salita, siguraduhin mong tama ka kapag ginamit mo ang pangalan ng Diyos. Ang propeta ng Diyos ay laging tama dahil hindi siya nagkakamali. Kaya mag-ingat kayo. Maging mapanuri kapag nakarinig kayo ng mga taong nag-aangkin na sinabi ng Diyos na mangyayari ito. Kailangan ninyong suriin ito, maging mapanuri. At iulat ninyo sa amin kung mayroong anumang guro o anumang leader na patuloy na nagsasabi ng sinabi sa akin ng Diyos ito, sinabi sa akin ng Diyos iyon. Naaalala ko, noong mga nakaraang taon, may isang tao sa TV na nagsasabi, sinabi sa akin ng Panginoon, kung hindi kayo magbibigay ng pera, kung hindi ko maabot ang target na halagang ito, papatayin ako ng Diyos. Ngayon kaibigan, iyan ay paggamit sa pangalan ng Panginoon, ang iyong Diyos, sa walang kabuluhan. Gusto mong gumawa ng isang bagay para makamit ang iyong layunin. At isa pang panganib ay ang pamumuhay ng mapagkunwari na dala ang kanyang pangalan nang hindi ipinapakita ang kanyang karakter. Ngayon, para sa akin, ito ang pinakamapanganib na maaari nating maging kasalanan. Ikaw at ako. Alam mo, napagtanto ko, kung tinatawag nating Kristiyano ang ating sarili, mas mabuting panindigan natin ang pangalang iyon. O kaya, palitan mo ang iyong pangalan. Huwag mong tawagin ang iyong sarili na Kristiyano kung hindi ka kumikilos na parang isang Kristiyano. Iyan ang kahulugan ng paggamit sa pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. Sinasabi sa atin ng Biblia, ang pangalan ng Diyos ay nilalapastangan sa gitna ng mga hentil dahil sa inyo.
Maraming hindi nananampalataya ang natitisod dahil hindi maayos na kinakatawan ng mga tao ng Diyos si Kristo. Hindi ko alam ang sa inyo, pero gusto kong mag-ingat na hindi ko masira ang reputasyon ng Diyos dahil sa aking mga hangal na desisyon. Lahat tayo ay nagkakamali. Kung nagkamali ka, aminin mo ito. Sinasabi sa atin ng banal na Biblia at uulitin natin ito sa isa pang pagkakataon. Ito na ang ating pagtalakay sa 3 utos. Paano mo sinasamba ang Diyos? Parangalan ang kanyang pangalan. Huwag mong gagamitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos sa walang kabuluhan. Lahat, sapagkat hindi palilampasin ng Panginoon ang sino mang gumagamit ng kanyang pangalan sa walang kabuluhan. Napakaseryoso nito. Sabi ng Diyos, kung gagamitin mo ang aking pangalan sa walang kabuluhan, hindi kita palilampasin ng walang parusa. May sinasabing napakahalaga si Jesus sa atin. Sinasabi sa atin ni Jesus kung paano tayo dapat manalangin. Ama namin na nasa langit, pakabanalin ang iyong pangalan. Ang salitang hallowed o pakabanalin ay may kahulugan na ihiwalay, gawing banal. Seryosohin ang pangalan ng Diyos. Parangalan siya dahil sa kung sino siya. Ang tunay na pagsamba ay ang pagpaparangal sa pangalan ni Jesus, ang pangalan ng Diyos. Huwag gamitin ang pangalan niya ng walang kabuluhan. Kaya paano mo pararangalan ang kanyang pangalan? Tingnan natin ang sabi ng Biblia. Basahin nating lahat. Anuman ang inyong ginagawa sa salita o sa gawa, lahat tayo, gawin ninyo ang lahat sa pangalan ng Panginoong Jesus na nagpapasalamat sa pamamagitan niya sa Diyos Ama. Alam niyo ba kung bakit gusto ko ang talatang ito? Dahil sinasabi nito, anuman ang gawin mo sa salita o gawa, dapat mong laging tandaan sa pangalan ni Jesus. Ano ang dapat mong gawin? Magpasalamat. Ngayon, isa sa pinakamagandang halimbawa na ipinadala ng Diyos sa akin ay noong nakaraang linggo, nagkaroon ako ng magandang long-distance call kasama ang aking anak na si Candy. Ngayon, ang aking anak ilang linggo na ang nakalilipas ay nakaranas ng maraming kabiguan. Gusto kong marinig ninyo ang patotoo ng aking anak na dinala ko mula sa malayo. Handa na ba kayong makinig? Gusto ko lang ibahagi ang nangyari sa pamilya ko noong nakaraang linggo, kaarawan ko noon. Nag-44 na ako at paalis na sana kami para mag-dinner bilang isang pamilya at ang nangyari ay bumabaha na ang laundry room ko. May washing machine na tila nasira at bumubuhos ang tubig kahit saan. Napakagulo. Kaya nung nangyari ito sa mismong kaarawan ko, hindi ako makapaniwala. At syempre, alam mo yon, medyo na-shock ka emotionally at sinusubukang linisin ang lahat. At makikita nyo rito, ito ang kusina namin. At makikita nyo, ito ang mga normal na sahig. At pagkatapos ay sira-sira na ang lahat dito at dito. At pati na rin ang laundry room namin. Ito ang washing machine na nasira at sira-sira ang lahat dito. Pero ibinabahagi ko ang kwentong ito dahil nung lumabas kami para mag-dinner na naurong ng ilang oras, alam mo, binigyan ako ng Diyos ng kapayapaan sa aking puso na, Panginoon, alam mo na nagtitiwala ako sa iyo. Nangyari ito ng may dahilan at sulitin na lang natin ito at subukan pa rin nating lumabas para mag-dinner at magdiwang. Kaya pumunta kami sa Japanese restaurant na paborito naming pamilya at pagdating namin doon, hulaan nyo kung ano, sarado ito. Kaya muntik na akong matawa at nasabi ko na lang, okay, ayos lang yan, Panginoon. Ano ang susunod na plano? Kaya pumunta kami sa barbecue place na ito at habang nandoon kami nakaupo sa barbecue, gusto kong ibahagi sa mga bata ang sinasabi ng Diyos sa puso ko. At ako, ibinahagi ko sa kanila sa 1 Thessalonica 5:16-18, sinabi, magalak kayong lagi, manalangin ng walang patid at magpasalamat sa lahat ng bagay dahil ito ang kalooban ng Diyos. Sinabi ko sa mga anak ko, kahit sa mahihirap na sitwasyon, hindi ito ganoon kalaki kumpara sa pinagdadaanan ng iba. Kaya kahit sa maliliit na pagsubok, dapat tayong magpasalamat. Kaya bilang isang pamilya, nung gabing iyon sa hapunan, nagpasalamat kami sa Panginoon para sa pinsala ng tubig. Nagpapasalamat kami sa Panginoon sa kanyang plano, sa bahay na matitirhan namin, at sa pagkakataong makapagturo. At paglipas ng, 3 araw, nagkaroon ng malakas na ulan at nagsimulang tumagas ang tubig at hindi ako makapaniwala. Kagagaling lang naming baklasin ang aming mga sahig at may tumatagas na namang tubig. Malungkot ako, pero kasabay nito ay ang pagtitiwala sa Diyos.
nakikipagbunuman sa lungkot, naniniwala akong mararamdaman mo rin ang parehong damdamin. Kung hindi namin binaklas ang sahig ng laundry room, hindi namin makikita ang tagas na iyon. Mapanganib ito dahil sa paglipas ng panahon, maaari itong tumagos sa mga pader. Mas mahalaga rito ang paghubog ng karakter sa puso ko at ng mga anak ko para matuto silang magpasalamat sa lahat. Dagdag pa, 2 linggo na ang nakalipas nang mapilay ng malubha ang bukong-bukong ko. Hindi ako makalakad ng maayos dahil sobrang maganito. Noong Biyernes, sa gitna ng baha, nagpa-check up ang anak ko sa surgeon para sa kanyang tuhod. Inoperahan na siya rito noon, pero hindi gumaling ng maayos at tila nabigo ang operasyon, kaya kailangan naming bumalik. Napakabigat na balita at hindi maganda ang lagay ng kanyang tuhod, kaya kombinasyon lang ito ng mga pangyayari. Noong linggo, sa wakas ay linggo na, kahapon ay napaiyak na lang ako, alam nyo na, dahil sa bigat ng nararamdaman ko. Pero kasabay nito, humingi ako ng panalangin sa mga tao at syempre sa aking mga magulang. Pero kasabay nito, sinabi ko, Panginoon, nagtitiwala pa rin ako sa iyo at alam kong gagamitin mo ito para sa kabutihan. Ibinabahagi ko ang lahat ng ito dahil alam kong marami sa inyo ang marahil ay dumaranas ng mas mahihirap na bagay, mas mabibigat na pagsubok sa inyong buhay. At ito ay isang maliit na halimbawa ng kahit sa maliliit na pagsubok, maliit man o malaki, na magpasalamat sa Panginoon at sambahin siya. Purihin ang Diyos. Alam nyo, madaling sambahin ang Diyos kapag maayos ang lahat. Pero kapag hindi maayos ang mga bagay, sasambahin mo pa rin ba ang Diyos? Kita nyo, pinarangalan ng anak ko ang pangalan ng Panginoon sa harap ng kanyang mga anak kahit na hindi niya nararamdamang gawin ito. Nakikita nyo, ang kagandahan ng pagkakilala sa Diyos, hindi mo hinuhusgahan ang mga pangyayari base sa mismong pangyayari. Hinuhusgahan mo ang mga pangyayari base sa kung sino ang Diyos. At hindi mo hinuhusgahan ang Diyos base sa iyong mga pangyayari. Dahil lang masama ang iyong kalagayan, may sakit ka o may problema ka sa pera, hindi ibig sabihin na masama ang Diyos. Kailangan mong matuto ng teolohiya na mahal ka ng Diyos. Anuman ang nangyayari sa iyong buhay, ang Diyos ay laging may mabuting layunin. Minsan, ginagamit ng Diyos ang mga problema upang gisingin tayo, upang disiplinahin tayo. Paano mo pinararangalan ang Diyos? Tingnan ang unang Korinto 10. Kaya kung lahat tayo, pakibasa kasama ko, kung kayo man ay kumakain o umiinom o anuman ang inyong ginagawa, pansinin ninyo, anuman ang inyong ginagawa, gawin ang lahat para sa kaluwalhatian ng Diyos. Kailangan mong maging sinadya. Sa anumang sitwasyon, kailangan mong mag-isip, ang kilos bang ito, ang salitang ito ba ay magbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos o hindi? Iyan ang pagpaparangal sa Diyos. Iyan ang tinatawag na pagsamba. Huwag kayong maging sanhi ng pagkatisod sa mga Hudyo o sa mga Griego o sa iglesia ng Diyos. Ibig sabihin, kahit sa mga tao ng Diyos, huwag ninyong hayaang matisod ang iba dahil sa inyong pag-uugali. At nagbabala ako sa mga magulang kung patuloy kayong nag-aaway sa bahay, nagsisigawan kayo sa isa't isa, magiging sanhi kayo ng pagkatisod ng inyong mga anak. Hindi iyan nagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Gaya ko rin na sinisikap na maging kalugod-lugod sa lahat ng tao, sa lahat ng bagay. Hindi ko hinahanap ang sarili kong kapakinabangan, kundi ang kapakinabangan ng marami upang sila ay maligtas. Ang magbigay ng kaluwalhatian sa Diyos ay ang pagpapahintulot sa iyong sarili na maging isang napaka-epektibong saksi para sa Panginoon. Paano mo sinasadya na luwalhatiin ang pangalan ng Diyos upang ang mga tao ay lumapit kay Jesus? Alam nyo, may kaibigan ako. Malaki ang pamilya nila. Namatay ang ama. Nung namatay ang ama, nag-iwan siya ng maraming ari-arian na nagkakahalaga ng bilyon-bilyon. Nag-aaway-away sila. Nasangkot ako rito dahil ang kapatid na ito ay mabuting kaibigan ko. At alam nyo, itong CCFR na ito, isang tagasunod ni Jesus, ay sa wakas ay nakapagdesisyon. Kahit na siya ang panganay sa pamilya, nagpasya siyang isuko ang kanyang mga karapatan. Alam nyo, bilang panganay, may karapatan kang maghati ng ari-arian kung paano ito ipapamahagi. Ang ginawa niya, isinuko niya ang kanyang mga karapatan. Bakit? Dahil ang ilan sa kanyang mga kapatid ay hindi mananampalataya. Karamihan sa kanila ay hindi.
Kaya gusto niyang maging mabuting halimbawa. Ngayon, pwede ko bang paikliin ang kwento? May isa pang kapatid na pumalit at ibinigay sa kanya. Marahil ang isa sa pinakapangit na ari-arian sa probinsya. Yung mga nasa Roxas Boulevard, pati na yung mga nasa Makati, lahat ng mga prime area na yan, kinuha nila. Tapos, ang ibinigay lang nila sa kanya, yung mga nasa probinsya na malayo. Ngayon, maniniwala ba kayo? Dahil sa kanyang halimbawa, ang ilan sa kanyang mga kapatid na lalaki at babae ay nakakilala kay Jesus. Pero para paikliin ang kwento, pagkalipas ng napakaraming taon, ang halaga ng ari-ariang iyon ay tumaas ng husto. Ang kapatid na iyon ay nagkakahalaga na ng bilyon-bilyon. Sabihin nating lahat, bilyon-bilyon. Mabuti ba ang Diyos? Oo o hindi? Kaibigan, kung gagawin mo ang tama para sa Panginoon, ipaubaya mo ang resulta. Hindi ko sinasabi na kung gagawin mo iyon, lahat kayo ay yayaman. Hindi iyon ang sinasabi ko. Ang sinasabi ko, gawin mo ang tama para sa kaluwalhatian ng Diyos. Amen? Kaya ganyan tayo mamuhay. Para sa kaluwalhatian ng Diyos, ganyan tayo sumamba. Susunod, paano mo sasambahin ang tunay na Diyos? Ano ang una? Igalang ang kanyang pangalan. Ano ang pangalawa? Igalang ang kanyang araw ng Sabat. Ngayon, ito ay isang bagay na hindi naintindihan ng maraming tao. Bakit ang paggalang sa Sabat ay bahagi ng pagsamba? Hayaan ninyong sabihin ko sa inyo. Tingnan natin ang kahulugan ng salitang Sabat. Tingnan ang utos na ito. Ito ay isang utos. Alalahanin ang araw ng Sabat upang panatilihin itong banal. Dapat mong ihiwalay ang araw ng Sabat. Tanong, kailan ang araw ng Sabat? Biyernes ba ito? Sabado? Lunes? Kailan ang araw ng Sabat? Narito ang kahulugan. Basahin nating lahat. 6 na araw kang gagawa at gagawin ang lahat ng iyong trabaho. 6 na araw ang lumipas at pagdating ng ika-7 araw, ito ay ang banal na Sabat ng Panginoon mong Diyos. Kaya naman, kailan nga ba ang araw ng Sabat? 6 na araw kang dapat magtrabaho at gawin ang lahat ng iyong mga gawain. At kung anuman ang iyong ika-7 araw, iyon ang itinalaga at nagiging Sabat mo. Ang prinsipyo ay 6 na araw kang dapat magtrabaho. Ang salitang Sabat ay literal na nangangahulugang pahinga. Humihinto ka sa pagtatrabaho. Bakit? Magpatuloy tayo sa pagbabasa. Paano mo ito ilalapat? Hindi ka gagawa ng anumang trabaho, ikaw o ang iyong anak na lalaki o ang iyong anak na babae, ang iyong aliping lalaki o babae o ang iyong mga baka o ang dayuhang nananatili sa iyo, mga ginoo at ginang, nais ng Diyos na maunawaan ninyo. Mahal niya kayo. Gusto niyang maging presko ang iyong pisikal na pangangatawan, ngunit marami sa atin ang hindi sumusunod sa prinsipyong ito. Kaya ka pala nabiburn out at pakiramdam mo ay sobrang napapagod ka na. Alam mo ba na noong panahon ng French Revolution, sinubukan nilang alisin ang Sabbath day o ang araw ng linggo. Nakaka-curious isipin kung bakit nila ginawa yon. Gusto nilang alisin ang relihiyon. Kaya nagpatupad sila ng 10 araw na kalendaryo dahil ayaw nila sa prinsipyo ng Sabbath day. Hulaan mo kung ano ang nangyari. Alam mo ba kung ano ang nangyari? Pag-aralan mo ang kasaysayan. Ang mga hayop. Mga hayop, hindi ko maintindihan. Ang mga hayop, nagkasakit sila, bumaba ang produktibidad. Ang mga tao ay nagsimulang magkasakit. Bumagsak ang buong sistema. Hindi nila kayang ipatupad ang 10 araw na cycle kung saan isang araw lang ang pahinga sa loob ng 10 araw. Sa Russia, sinubukan ni Stalin na pataasin ang produktibidad. Sinubukan nilang alisin ang 7 araw na cycle. Bigo ito ng lubusan. Bakit? Natuklasan ng mga siyentipiko ang henyo ng Diyos. Isa itong kamangha-manghang termino. Gusto ko sanang ibahagi ang bagong salitang ito sa inyo kung hindi niyo mamasamain. Basahin ninyong lahat ito, ang terminong sirkaseptan. Alam nyo ba na ang salitang ito ay galing sa sirka na ang ibig sabihin ay tungkol sa atseptan na tumutukoy sa 7 araw. Pag-usapan natin ang tungkol sa 7 araw na siklo ng biyolohiya ng tao. Pero ano nga ba talaga ang tinutukoy nating 7 araw na siklo? Ang iyong immune system ay may siklo. Lahat ay may kinalaman sa 7 araw na siklo. Ang iyong mga hormone, kung paano nagbabagong anyo ang iyong katawan. Alam mo, alam ng Diyos ang lahat ng ito.
Pero ang nakakamangha, pwede ko bang sabihin sa inyo, basahin natin ito ng sabay-sabay. Sa loob ng 6 na araw, pansinin ninyo, ito ay bahagi ng 10 utos. Okay? Dapat kayong magpahinga sa 7 araw. Bakit? Alam mo, mahal na mahal ka ng Diyos. Gusto niyang alagaan mo ang iyong katawan. Pero ang araw ng pahinga na iyon ay hindi lang para sa iyong katawan. Ito ay para sa iyong spiritual na pagpapanibago. Alam niyo kung bakit? Tingnan ninyo ang bersikulo 11. Matapos pag-usapan ang 7 araw na pahinga, binanggit niya ngayon ang isang bersikulo mula sa aklat ng Genesis, Kabanata 2. Ito ay isang eksaktong sipi. Sa loob ng 6 na araw, ginawa ng Panginoon ang langit at ang lupa, ang dagat at lahat ng naroroon at nagpahinga sa 7 araw. Kaya naman, ang Panginoon ay pinagpala ang araw ng Sabat at ginawa itong banal. Sinasabi sa atin ng Diyos, sa loob ng 6 na araw, ginawa ng Panginoon ang langit at ang lupa. Sa tingin nyo ba ay kailangan ng Diyos na magpahinga? Siyempre hindi. Pero bakit siya nagpahinga? Para ipakita sa iyo at para ipakita sa akin. Bilang isang modelo, kailangan mong parangalan ang kahangahangang henyo ng Diyos sa pagtalima sa araw ng Sabat. Dahil ang araw ng Sabat, sinasabi sa atin ng Biblia, basahin nating lahat ito, kaya naman pinagpala ng Panginoon ang araw ng Sabat at ginawa itong banal. Kailan ang araw ng Sabat? 6 na araw na pagtatrabaho, ang 7 araw ang iyong Sabat. Kaya naman sa Pilipinas, kailan ang ating araw ng Sabat? Linggo. Kung ikaw ay nasa Israel, Sabado. Kung ikaw ay nasa Middle East, Biyernes. Pero kung kayo ay mga pastor, Lunes. Alam niyo ba kung bakit? Dahil nagtatrabaho kami tuwing Linggo, pero nagpapahinga kami. Nagtakda ako ng patakaran. Dapat silang magpahinga tuwing Lunes. Kapag may nakita kayong pastor na nagtatrabaho, sabihan niyo ako. Mahal ko sila. Gusto kong pahabain ang kanilang buhay at ang kanilang longevity. Kaibigan, mahal ka ng Diyos. Hindi niya kailangang magpahinga o utusan ka. Pero alam mo ba kung bakit niya ito ipinag-uutos? Mahal ka niya. Sa pisikal, kailangan mong mag-recharge. Sa spiritual, kailangan mong mapapanibago. Iyan ang prinsipyo ng Sabat. Ang Diyos ay nagpahinga. Hindi dahil pagod siya, kundi dahil gusto niyang maging halimbawa. Ang Sabbath day ay para sa ating ikabubuti. Tandaan, ito ay para sa iyong pisikal na pagpapanibago. Ito ay para sa iyong espiritual na pagpapanibago. Sa pamamagitan ng pagsamba, ito ay nakaugat sa kung sino ang Diyos at kung ano ang kanyang nagawa. Kaya tayo bumalik sa aklat ng Genesis para ipaalala sa atin, kapag sumasamba ka sa Diyos, ipinapaalala mo sa iyong sarili na ang Diyos ang lumikha. Siya ay karapat-dapat sa ating pagsamba. Ang tunay na pagsamba ay pinapagana ng teolohiya. Kung sino ang Diyos, mahal ka niya, siya ang lumikha. Ang Sabat ay nagtuturo pabalik sa Diyos at sa kanyang mga gawa. Kaya dahil nasabi na iyan, may tanong ako. Paano? Paano mo sinusunod ang Sabat? Una, huwag mong tularan ang mga Pariseo. Tingnan ang mga Pariseo. Nangyari na siya ay naglalakad sa mga bukirin ng butil noong Sabat at ang mga alagad ay nagsimulang maglakad habang pumipitas ng mga uhay ng butil. Ma-imagine niyo ba? Siguro ay gutom ang mga alagad kaya kumukuha sila ng mga butil at kumakain. Ngayon, tingnan niyo ang mga Pariseo. Maraming Kristiyano, kung hindi ka mag-iingat, nagiging legalistiko ka. Sinasabi ng mga Pariseo sa kanya, tingnan mo, bakit nila ginagawa ang hindi naaayon sa batas tuwing Sabat? Dapat mong tandaan, ibinigay ng Diyos ang 10 utos. Ang mga relihiyosong tao ay gumawa ng karagdagang 6 na raang tagubilin at utos. Ang 10 utos ay pinalawak sa napakaraming tuntunin. Ngunit isa sa mga ito ay paano mo dapat ipagdiwang ang Sabat. Maaari ka lang maglakad ng hanggang ilang metro. Maaari ka lang magdala ng limitadong dami. Hindi mo pwedeng gawin ito o iyon. Kaya sinabi ni Jesus sa kanila, basahin nating lahat, ang Sabat ay ginawa para sa tao. At hindi ang tao para sa Sabat. Ang anak ng tao ay Panginoon ng Sabat. Ang sinasabi ni Jesus sa huli, kahit ang araw ng Sabat ay tumuturo sa akin. Dahil si Jesus ang ating tunay na kapahingahan. Ang Sabat ay ginawa para sa atin, hindi tayo para sa Sabat. Kaya ipinapaliwanag ng bagong tipan ang Sabat.
Maliban sa isa na mahina ang pananampalataya, tila may ilang mga Kristiyano na mahina ang pananampalataya, ngunit hindi para sa layuning humusga sa kanyang mga opinyon. Ang isang tao ay may pananampalataya na maaari siyang kumain ng lahat ng bagay. Iyan ang asawa ko at ngayon ako na rin. Kaya ko nang kumain ng lahat ng bagay. Pero may panahon noon na hindi ako kumakain ng ilang partikular na pagkain. Pero ang mahina ang pananampalataya, gulay lang ang kinakain. Hindi ko sinasabing mahina ka. Pero sabi ng Biblia, napakarami mong mga patakaran. Bawal ito, bawal ito. Sige, gayunpaman sa kabila nito, kailangan na nating magpatuloy. Ang isang tao ay nagpapahalaga sa isang araw ng higit sa iba. Okay lang. Kung sa tingin mo ay Sabado ang iyong Sabat, okay lang. Kung sa tingin mo ay Biyernes, okay lang. Ang iba naman ay itinuturing na pare-pareho ang bawat araw. Basahin nating lahat. Ang bawat tao ay dapat na lubos na kumbinsido sa kanyang sariling isip. Ang nagdiriwang ng araw, ipagdiwang ito para sa Panginoon. Pero ang gusto kong malaman ninyo ay ito. Basahin nating lahat ito ng sabay-sabay. Lahat sabay-sabay. Kaya naman, huwag ninyong hayaan ang sinuman, walang sinuman ang dapat maghusga sa inyo tungkol sa pagkain o inumin o tungkol sa pagdiriwang o bagong buwan o Sabat. Pero ang prinsipyo ay isang araw sa isang linggo, dapat ninyong ipagdiwang ang inyong Sabat. Hindi ko ito pinapawalang bisa. Ang sinasabi ko ay para ito sa inyong ikabubuti. Ito ay isang utos. Ang mga bagay na ito ay anino lamang ng mga darating, ngunit ang katotohanan ay kay Kristo. Kaya naman, gusto kong basahin ninyo ang sumusunod. Alalahanin ang Sabat. Ano ang prinsipyo ng Sabat? Basahin nating lahat ng sabay-sabay. Ang pagsamba ay nangangailangan ng sadyang oras na nakalaan para sa Diyos. Dapat kayong maging sadya, hindi aksidente. Ang pagiging abala ay isa sa mga pinakamalaking kaaway ng pagsamba. Masyado kayong abala. Kung hindi natin schedule ang pagsamba, may ibang bagay na papalit dito. Bigyang prioridad ang pribado at sama-samang pagsamba. Iyan kaibigan, ang isinasagawa namin ng aking asawa sa loob ng napakaraming taon. Ipinagdiriwang namin ang Sabat, ang aming sariling Sabat. Ipinagdiriwang namin ito, pinaplano namin ito, ang pagsamba ay dapat na may schedule. Kung hindi mo i-schedule ang oras ng pagsamba, sa huli ay mawawalan ka ng oras dahil mapupuno ang iyong schedule. Kaya para sa akin, napakalinaw nito. Sa isang araw, para sa akin, sumasamba ako. Ang pagsamba ay napakahalaga. Ito ang nag-aayos muli ng iyong espiritual na buhay. Gusto kong ipakita sa inyo kung paano ito isinasabuhay sa Biblia. Basahin natin ang nangyari, okay? Kailangan ninyong maunawaan ang background dito. Ang mga tao ay nagbubulong-bulungan na at nagrereklamo na rin. Bakit kaya? Gusto raw nila ng kare-kare. Gusto nila kung ano man ang ibig nilang sabihin doon. Sila ay nagrereklamo. Kaya sinabi ng Diyos, huwag kayong mag-alala. Magbibigay ako ng pagkain para sa inyo. Kaya ito ang nangyari. Marami kayong matututunang prinsipyo dahil ang Sabat ay sentro rito. Basahin natin ng sabay-sabay. Sinabi ng Panginoon kay Moises, narito, pauulanan ko kayo ng tinapay mula sa langit at ang mga tao ay lalabas at mamumulot ng rasyon para sa isang araw, araw-araw, upang masubok ko sila kung susunod sila sa aking mga tagubilin o hindi. Sa ika-6 na araw, kapag inihanda nila ang kanilang kinuha, ito ay magiging doble ng kanilang kinukuha araw-araw. Ngayon, bago ako pumunta sa susunod na talata, gusto kong mapansin ninyo ang isang bagay. Ano ang mga prinsipyong matututunan ninyo? Una, gusto ng Diyos na tayo ay magtrabaho araw-araw. Mamulot ng rasyon para sa isang araw, araw-araw. Sa madaling salita, ang ipinangako ng Diyos na ibibigay, kailangan mong gawin ang iyong bahagi at kailangan mong magtrabaho. Gaano kadalas? Araw-araw. Pangalawa, pansinin ang sinasabi nito. Susubukin ko sila kung lalakad sila sa aking mga pamamaraan o hindi. Napakaraming beses na sinusubok ka ng Diyos para makita kung susundin mo ang kanyang mga prinsipyo na gawin ito araw-araw. Ngunit sa ika-6 na araw, kailangan mong mamulot ng doble. Susunod na obserbasyon.
Sa ika-6 na araw, ayon sa nakasaad sa atin sa Biblia, kailangan mong mamulot ng doble. Ngayon, marahil ay naitanong mo sa iyong sarili, bakit nga ba kailangang gawin yon? Dahil sa ika-7 araw, hindi kayo dapat magtrabaho. Kaya ano ang ginawa nila? Hindi sila nakinig kay Moises. At ang ilan ay nagtira ng bahagi nito hanggang umaga at ito ay tinubuan ng mga uod at ito ay bumaho. Sa madaling salita, gusto nilang magkaroon ng napakarami, gusto nilang mag-ipon, gusto nilang mag-imbak, sabi ng Diyos. Ang ilan sa atin ay mga mapag-imbak. Gusto ninyong magtabi ng napakarami dahil ang inyong seguridad ay nasa kung ano ang inyong nakikita. Hindi kayo nagtitiwala sa Diyos na magbibigay araw-araw. Kaya mga uod, ito ay bumaho. Susunod, ano ang gusto ng Diyos sa kanila? Tuwing umaga, nagtatrabaho kayo araw-araw. Noong ika-6 na araw, namulot sila ng doble. Ngayon, ang nakakamanghang bagay ay ito. Noong ika-6 na araw, itinabi nila ito hanggang kinabukasan. Hulaan ninyo kung ano ang nangyari, hindi ito bumaho. Wala ring anumang uod. Ipaliwanag ninyo sa akin iyon. Bakit tuwing araw na kapag kayo ay sobrang pagkuha, ito ay bumabaho, nagkakauod. Pero kung susundin mo ang prinsipyo ng Diyos sa ika-6 na araw, kung susundin mo ito, hindi ito babaho. Walang uod. Gusto ng Diyos na malaman ninyo na Siya ang Panginoon ng sansinukob. Kontrolado niya ang lahat. Ang ekonomiya ng Diyos at ang inyong ekonomiya ay hindi pareho. Amen? Kaya nagtitiwala ba kayo sa Diyos? Iyan ang buong issue. 6 na araw. Mamumulot kayo. Sa ika-7 araw ang Sabat, wala nang makukuha. Kaya sinabi ng Diyos sa kanila, huwag kayong magtrabaho. Pero ang ilan sa kanila ay katulad natin. Matigas ang ulo natin. Matigas ang ulo. Noong ika-7 araw, lumabas ang ilan sa mga tao para mamulot. Ano ang natagpuan nila? Wala. Ano ang sinusubukang ituro ng Diyos sa kanila? Ang prinsipyo. Ano ang prinsipyo? Ang prinsipyo ay ito. Ibinigay sa inyo ng Panginoon ang Sabat. Sa makatuwid, binibigyan niya kayo ng tinapay para sa 2 araw. Noong ika-6 na araw, nagpahinga ang mga tao sa ika-7 araw. Gusto ng Diyos na magpahinga kayo. Kaya ano ang prinsipyo ng Sabat? Ang prinsipyo ng Sabat ay hindi lang tungkol sa oras. Ito ay usapin ng pananampalataya. Ang Diyos ang Panginoon ng lahat. Sa pagdiriwang ninyo ng Sabat tuwing linggo, dapat ninyong mapagtanto na ang Diyos ang lumikha. Siya ang Panginoon ng lahat. Ang Diyos ay soberano. Makapangyarihan siya sa lahat. Ang Diyos ang Panginoon ng inyong oras, pagmamay-ari niya ito. At ang Diyos ang ating tunay na tagapaglaan. Ang Diyos ay mabuti. Alam ng Diyos ang pinakamabuti para sa iyo, kaya magtiwala ka lang sa Kanya. Nakikita ninyo, ang prinsipyo ng Sabat ay ibinigay upang pagpalain tayo nang sa gayon ay magkaroon tayo ng regular na oras ng pahinga, regular na oras ng pagsamba. Alam ninyo, nagbigay ang Diyos ng isang kamangha-manghang pangako. Basahin natin ito ng sama-sama. Kung dahil sa Sabat, itatalikod mo ang iyong paa sa paggawa ng sarili mong kaligayahan sa aking banal na araw at tatawagin ang Sabat na isang kagalakan. Ang araw ng Panginoon, marangal at parangalan ito. Nais ng Diyos na magalak ka sa iyong araw ng Sabat. Parangalan mo ito. Maging sabik, ito ay isang espesyal na araw para sa Panginoon. Sa madaling salita, ang bawat araw ay para sa Panginoon. Ngunit gawin itong isang espesyal, napaka-espesyal na araw. Uulitin ko. Sa bawat araw, namumuhay ako ng pagsamba. Ngunit sa aking araw ng Sabat, ginagawa ko itong espesyal. Nagpo-focus ako sa Panginoon. Yun ang kahulugan nito. Ang Sabat ay isang kagalakan. Ang banal na araw ng Panginoon, marangal. Pag-iwas sa iyong sariling mga lakad, sa paghahanap ng iyong sariling kaligayahan at paghahanap ng iyong sariling salita. Basahin natin lahat ngayon, tingnan ang pangako. Ako ang kukuha at pagkatapos ay kukunin mo ang buhay sa Panginoon. At pagkatapos ay nangako siya, sabi ng Diyos, ipasasakay kita sa mga kaitaasan ng lupa. Pakakainin kita ng pamana ni Jacob na iyong ama sapagkat ang bibig ng Panginoon ang nagsalita. Sinasabi ng Diyos, parangalan mo ako. Sa usaping pera, baka isipin mong malulugi ka dahil di ka nagtatrabaho. Pero sabi ng Diyos, parangalan mo ako at ako ang bahala sa iyo.
Marami sa inyo ang nakarinig na tungkol sa Chick-fil-A. Ilan sa inyo ang nakarinig na tungkol sa Chick-fil-A? Ngayon, ang Chick-fil-A ay isa sa mga fast food company na may pinakamalaking kita bawat tindahan. Sila ang may pinakamataas na kita bawat metro kwadrado, pero hindi sila nagbubukas tuwing linggo. Patakaran nila yon. Gusto ng may-ari na patakbuhin ang negosyo sa paraang Kristiyano. May isip nyo ba? Kailangan nilang makipagnegosasyon sa mga operator ng mall dahil gusto ng mga operator ng mall na magbukas sila tuwing linggo. Hindi. Pinagpala sila ng Diyos, sila ang pinakakumikita. Ilan sa inyo ang nakarinig na tungkol sa Hobby Lobby? Ang Hobby Lobby ay isa pang kumpanyang Kristiyano na pagmamay-ari ng pamilyang Green. Sila ay isang multi-billion na kumpanya, isa sa mga pinakamalaking donor ng mga organisasyong Kristiyano. Ang Bible Museum ay pangunahing pinupunduhan ng pamilyang Green. Ang Bible Museum, pumunta kayo sa Washington, D.C., meron silang mahigit 1,000 na tindahan. Patuloy pa rin silang lumalago, pero hindi sila nagbubukas ng tindahan tuwing linggo. Ano ang kanilang filosofiya? Nais naming magkaroon ng araw ng pahinga ang aming mga manggagawa para sumamba sa Diyos at makasama ang pamilya. Isang panahon ng pisikal at espiritual na pagpapanibago. Sa tingin ko ay napaka-epektibo ng prinsipyong ito. Sa sarili naming kumpanya, noong pinapatakbo ko ang aming kumpanya, hindi kami gumagawa ng anumang negosyo tuwing linggo. Naaalala ko ang isang CCFR, ang negosyo niya ay lakas paggawa, pag-e-export ng lakas paggawa. Ngayon, dumating ang mga tao mula sa Middle East at kinuwento niya sa akin ang istorya. Pwede ba tayong mag-meeting sa Miyerkules? Sinabi niya sa Arabong prospective customer, pasensya na po, sir, may Bible study ako sa Miyerkules. Sabi ng Arabo, okay. Kalaunan tumawag siya. O, paano naman sa Biyernes? Sir, pasensya na talaga. Biyernes may group meeting ako. Kaya sa huli, nung Sabado, tumawag siya. Okay, bukas, linggo. Sir, pasensya na po talaga. Kasi tuwing linggo, regular po akong nagsisimba Sa isip niya, nawala na ang negosyo. Lunes, tumawag ang partner, ang Arabong principal. Alam mo, marami na akong na-interview ng mga supplier. Nagdesisyon akong piliin ka dahil ikaw ay may takot sa Diyos. Ano ang masasabi ko? Hindi ko sinasabi na kung gagawin mo yan, pagpapalain ang negosyo mo sa lahat ng oras. Pero ang sinasabi ko lang sa inyo ay ito, tapat ba ang Diyos? Sa tingin ko, napakatapat niya. Alam nyo ulit, hindi para maging legalistic. Ang anak ko ay ayaw mag-aral tuwing linggo. Nag-alala ako. Isa sa mga anak ko, si Caroline, sabi ko, darating na ang exam, bakit hindi ka mag-aral sa linggo? Hindi ako legalistic. Sabi ko, pwede ka namang mag-aral sa ibang araw. Pero committed siya sa Diyos. Sabi niya, Dad, gusto kong parangalan ng Panginoon. Gusto kong parangalan ng aking Sabat. Kinakabahan ako para sa Kanya. Pero alam niyo, nagtapos siya bilang summa cum laude. Purihin ang Diyos. Ang punto ko lang ay ito. Ang pagtalima sa Sabat ay usapin ng pananampalataya at pagsunod. Alam niyo, si Jesus, hinihikayat niya ngayon ang mga disipulo tungkol sa tunay na kahulugan ng Sabat. Ang ating mga ninuno ay kumain ng manna sa ilang. Nasusulat, binigyan niya sila ng tinapay mula sa langit upang kainin. Ang tinapay ng Diyos ay ang bumababa mula sa langit at nagbibigay ng buhay sa mundo. Tinutukoy niya ngayon ang Exodo. Naalala niyo ba ang kwentong iyon? Ang tinapay mula sa langit. Sinabi ng mga disipulo, Panginoon, ibigay mo sa amin ang tinapay na ito. Okay? Makikita nyo ang simpleng pag-iisip ng mga disipulo. Akala nila'y pisikal na tinapay ito. Panginoon, bigyan mo kami nito. Alam nyo ba ang sinabi ni Jesus? Ako ang tinapay ng buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi magugutom at ang sumasampalataya sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Nakikita nyo si Jesus ang ating ganap na kapahingahan. Alam niyo kung bakit? Sinasabi sa atin ni Jesus, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagod at nabibigatan at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Ito ay isang kamanghamanghang prinsipyo ng araw ng Sabat. Alam niyo ba kung ano ang sinasabi ni Jesus? Ako ang ganap na Sabat, lumapit kayo sa akin. Ang pinakakamanghamanghang paanyaya at kinakausap niya kayong lahat ngayon.
lumapit kayo sa akin, sabi ni Jesus, kayong lahat na napapagod. Alam nyo, ang ilan sa inyo ay marahil pagod na pagod na. Pagod na kayo sa emosyonal na aspeto. Marahil ay gusto nyo na ring sumuko. Hindi ko alam ang tungkol sa buhay nyo, pero alam ng Diyos. Sinasabi ng Diyos, kayong lahat na napapagod at nabibigatan. Ang bigat ng pasanin nyo, gusto nyo na atang sumuko. Hindi ko alam ang buhay mo, hindi ko alam ang problema mo. Pero kailangan mo ng pahinga. Gusto mong makahanap ng kapahingahan. Sinasabi ng Diyos, lumapit kayo sa akin, lumapit kayo sa Kanya. Para sa inyong lahat na nakararamdam ng pagod, sabihin nyo nga sa akin, pagod ka na ba talaga? Pagod ka na ba sa iyong kasalanan? Pagod ka na ba sa iyong pakikibaka, nabibigatan, nakakaramdam ka ng matinding pagkakasala? Ano mga ba ang kanyang dakilang pangako para sa atin? Ang sabi niya, bibigyan kita ng tunay na kapahingahan. At iyan mga kapatid, ang siyang ganap na kahulugan ng Sabat. Hindi ko alam ang tungkol sa buhay mo. Pero kung iyan ang nais mong maranasan, ang tunay na kapahingahan. Kapahingahan mula sa pakikibaka sa kasalanan. Pagkakasala, emosyon, sakit, kawalan ng kapatawaran, lumapit ka kay Jesus. Ang buong mensahe ay sa pamamagitan ng pagsamba. Sambahin ang tunay na Diyos. Paano? Igalang ang kanyang pangalan. Igalang ang kanyang araw ng Sabat. At paano mo gagawin yon? Lumapit ka kay Jesus. Iyukod natin ang ating mga ulo. Kung ikaw ay pagod at nanghihina, nabibigatan, nahihirapan sa kasalanan, nahihirapan sa droga, ano pa man iyan, bakit hindi ka lumapit kay Jesus? Kung iyan ang iyong hangarin, itataas mo ba ang iyong mga kamay? Ipananalangin kita. Purihin ang Diyos. May iba pa ba? Sino ka man, ikaw ay nanghihina, ikaw ay pagod, ikaw ay nabibigatan. Sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Itaas ang inyong mga kamay at manalangin kasama ko. Panginoong Jesus, narito po ako sa iyong harapan, lubos na pagod at nanghihina. Tunay na kailangan ko po ng iyong kapahingahan. Ikaw ang tunay na Sabat. Ikaw lang ang tanging makapagbibigay sa akin ng kapahingahan. Kaya, Jesus, lumalapit ako sa iyo. Isinusuko ko sa iyo ang aking buhay. Inilalagay ko sa iyong paanan ang aking mga pasanin, ang aking mga paghihirap. Salamat, Jesus, sa pagmamahal mo sa akin. Salamat dahil namatay ka sa krus para bayaran ang aking mga kasalanan. At dahil muli kang nabuhay mula sa mga patay upang ipakita sa amin na ikaw ang anak ng Diyos. Ikaw ang tinapay ng langit. At kung lalapit kami sa iyo, hindi na kami magugutom at hindi na rin kami mauuhaw kailanman. Jesus, isinusuko namin ang aming buhay sa iyo. Sa iyong pangalan, kami ay nananalangin. Amen. Pagpalain kayo ng Diyos.